ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, la 1:13 na sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginagabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, sudan kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Igaban nga bahin sang kalibutan nagahatag kabi sang katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong nga tanan. Pabian Halabra Iloilo, Viva Senyor Santo Niño. Temporaro kita nga magapaiway sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Agon hatagan digwa ang aton nga pagdulong sa special coverage sa Diragyang Festival. Sa kinahanglan ko po ninyo tugtog ala 1:55 subong iya nga hapon. Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Abiyan, today is Friday, January 23, 2026. Hindi na ang ika-4 sa libatanan ka Biyernes karon nga bulan siyang Enero tuig 2026. Sa kinaandan, ulot na kita mga biyan, on air and online. Mabatian natin sining pagpangalagad live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Magapangalagad pa kita live online via our Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Di ang panugod sa ating sining pagdulong sa special coverage mga biyan sa Diragyang Festival. Pangod tub Domingo kita nga magadulong sa inyo sa pila ka mga development sa nagapadayon karon nga Diragyang Festival 2026. Bukang inyo sining paglakat-lakat padulong sa downtown area kay ban pa nga mga porsyon sa city proper. May okay lang kamo despite sang malawig na nga nilaktanay. Subong man mainit naton nga panyempo. Kundo mayo-ayo lang subong mabang kiti apiser mainit. Medyo mahangin-hangin, no? Sa mainit na maginot pa. At subong yan medyo bulubas ko nga aton sining hangin. O the information sa aton sining mga kautura, ongoing na sa karon ang Dinagyang Food Festival sa bahin sang downtown area. Samtang ongoing naman ang aton sining fluvial procession and solemn food procession from Mueloloni to downtown area to San Jose Parish Placer. So pasugod na yung mga biyan sa fluvial procession. Right after this, ang pagdiwat sa solemn food procession.
At karon sa gabi, nauman mga biyan ang pagpaindis-indis sa dinagang Illumination Street Dance Competition and Floats Parade of Lights. Ang aktibidad mga biyan magasugod alas 5 sa hapon sa Atria, alas 6 sa gabi sa SM City Iloilo, at alas 7 sa gabi sa Iloilo Business Park. Samtang buwas nga adlaw, Enero 24, bantayan mga biyan ang dinagang Pet Parade sa SM City Iloilo na magasugod naman alas 6 sang aga. To be followed by the festive parade sponsors Mardi Gras. Nangibato naman sa Iloilo Freedom Grandstand, padulong downtown area, alas 8 sa aga. At sa hapon, buwas nga adlaw, bantayan mga biyan ang pagpaindis-indis ang mga participating festivals sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Waton ini alauna sa hapon sa Iloilo Freedom Grandstand, pag alas 3 sa hapon naman sa Iloilo Sports Complex. Siyempre may hiwaton man mga biyan na Grand Religious Sagsad sa San Jose Parish Placer alas 7 sa gabi. Sa Enero 25 adlaw sang Domingo, balantayan ang paghiwat sang Concelebrated High Mass Feast Day of Señor Santo Niño de Cebu, San Jose Parish Placer alas 6 ang aga. May hiwaton nga dinagang Tribes Competition from 8 a.m. sa Iloilo Freedom Grandstand, alas 9 sa aga naman sa Corner Luna Urbana Street sa La Paz. At alas 10 sa aga bagasugod ang ininga kompetisyon sa bahin sang Iloilo Sports Complex. Samtang hiwato naman alas 3 sa hapon ang sadsad sa Calle Real. Hindi magasugod pa diyan sa Iloilo Freedom Grandstand kag magatakop sa downtown area. Kag sa alas 7 sa gabi, balantayan mga biyan ang dinagyang awarding ceremony at Iloilo Freedom Grandstand. Again ha, sa subong iyang adlaw, ang mga major dinagyang events. Ako ang fluvial procession and solemn foot procession sa Bualiloni to downtown area. Like a sacred journey of devotion bilang dayaw kay Señor Santo Niño as one community. Illumination Festival of Lights Festival. Sa rin na umay mga biyan ang mga dazzling lights and performances gikan sa nanituhay na mga festivals sa bugos nga pungsod. At syempre ang Floats Parade of Lights. Napagapasakupa naman sa mga kumpanya kung ano ay tuhay nga brand diri sa Iloilo. Joining this year's illumination, ang Pandang Gitab sang Festival of Lights ang province of Oriental Mindoro. Magaupod man ang Pavorin IFI or API Festival sang Tugigaraw City, Cagayan. Also joining ang Zamboanga Hermosa Festival sang City of Zamboanga. Siyempre ang Banaag Festival sang Anilaw. Ang mag-perform mga biyan ang Iloilo Cultural Federation Incorporated, Fedlad Lion and Dragon Dance Troupe, kag ang dinagyang collaboration Sidlangan Dance Company. Magluwas na lang mga biyan kilauman naton ang mga nanuhay-tuhay man nga aktibidad featuring sa mga banda, mga artista, nagiban pagig ng mga grupo sa mga performers na magahatag duag sa aton sini nga selebrasyon karon nga tuig. Pero ang panugyan naton sa tanan kabay nga mangin matawhay lang ang aton sini nga pagselebrar. Ikaw naton ang pag-create o kung pagtugas ang gamo mga biyan as we join sa mga merrymaking activities. Likawan gid ang maghangkat away kung mag-inuman sadya lang o hindi lang magginamo.
Yang ini nga selebrasyon is in honor of Senyor Santo Niño. So walain man nga pagkasunod ng mga inoras o kung inadlaw. Bis nga mag-enjoy ka, mag-yuhom-yuhom ka, kaupo ng imo sini nga barkada kag pamilya. Ito kaya nagahilibion sa sulod sang selda. At syempre sa mga kultura naton nga maga-picnic, maga-park shot, be responsible sa inyo sini nga mga basura. Mga katropa, importante gid ang aton sini nga pagpalanda sa gihapon sa aton nga palibot. Pinaagi sa pagdala o balik sa inyo sini nga mga basura kung di man kamo naghalin. Hindi porket nga hubog na kamo sa agwa di pataranta o pinaggusto na kamo da pilak sa inyo sini nga mga basura. Haluol man kita sa aton nga mga mapisan nga mga GSO, mga janitorial team sa mga kumpanya, iyawan kapatahom sa aton nga syudad. Siyempre madamo sa mga bisita magapadulong sa aton sining festival karong nga tuig. Kaya kalain man nga malib ang impression nga kabaho o kung ka higko sa aton nga syudad. Remember that we are considered as one of the cleanest cities in Southeast Asia. Kinahanglan naton halungan ang ini nga imahe. Dahil sa pag-abot sa aton sining mga bisita tubtob sa ila sining nga pagpauli, wala o kung minimal gidamang ang mga basura nga makit-an sa aton sining nga palibot. Di naton pagpatamaan ang aton sining nga mga mapisan nga mga GSO na aga pa lang nagabugtaw kag maghimo sa aton sining nga mga dalanon. Kung mahimo mga biyan, isegregate gid ang inyo nga basura. Ihabol sa insakto kung ina man madunot, hindi madunot, o kung pwede pa nga ma-recycle. Hindi para mangin mas mahapos ang pagtrabaho sa aton sining nga mga GSO na magatipon sa aton tagsa ka mga basura. Hindi rason nga puno na ang basurahan para magpinagusto kita ihaboy sa kundi lang. Kung igok malang sa aton sining nga bag kung bulsa, brahon ini nga temporary nga taguan sa inyo sining nga mga basura. At the moment nga makakitaan ka mo sa nga tilo kaga hawa na nga basurahan, that's the time na ihaboy ini. Pero hindi niya rason nga wala ka sang makitaan nga basurahan sa kadamo sang tawo sa palibot, bit o kung na bilin mo lang iya kung diin-diin lang ang imo sini nga mga dagot. Alauna 25 sa hapon. For the information sa aton sini nga mga kulturan ang Kasadiahan Festival o the Kasadiahan sa Kabanwahanan naghihiwat kada Sabado sa highlights ng dinagyang festival. Katupan mga biyan sa mga tribo o kung mga kapistahan gikan sa nanituhay nga kabanwahanan sa aton sining probinsya. Joining this year's lineup sa Kasadiahan contingents ang Himanban Festival sang Banwasang New Lucena, Nawili Festival sang Banwasang San Rafael, Salakayan Festival sang Banwasang Miyagaw, Magdahian Festival sang Banwasang Bingawan, Tutugan Festival sang Banwasang Maasin, Kasag Festival sang Banwasang Banate, Kahilawayan Festival sang Santa Barbara, Panaag halad kay Santa Rita sang Anilaw. So a total of 8 festivals representing the various municipalities and various districts ang aton siniiyang probinsya ang mag-upod sa buwas nga adlaw nga Kasadiahan sa Kabanwahanan. Ipakita naton ang aton nga suporta sa aton sining nga mga participating festivals. Pinagi sa pag-share sa ila sining nga mga laragway, pag-react sa nagapadayon karon sa pagpili sa People's Choice Awardee. Makitaan mga biyan sa Iloilo Dinagyang Festival Facebook page.
Napagkit sa nasampitiyang Facebook page mga biyan ang mechanic sa pagpili sang People's Choice Awardee. Ang kada heart reaction is equivalent to 1 vote and every share is equal to 1 vote too. Ang may pinakamataas na highest combined total of hearts and shares will be declared the winner. Para maging valid ang inyo sining nga boto, kinahanglan lang nga i-like and follow ang official Iloilo Dinagyang Festival page. I-share ang inyo sining chosen entry publicly. Hindi man pwede ang paggamit ng bots, auto-likes o kung artificial engagement. Bangod ini ang mahimo mangin rason sang disqualification. Ang pagboto mga biyan mag-end alas 3 sang hapon sa Enero 25. So you will still have the time mga biyan ha, na boto para sa People's Choice Awards. Kung basihan natin ang number of likes and shares at the moment, panguna mga biyan ang Kahiluwayan Festival sa Santa Barbara, followed by Tultugan Festival of the Municipality of Maasin. So malayo pa mga biyan ang closing sang sining pagboto. So take your time magbisita sa Facebook page sang Iloilo Dinagyang Festival kag ipalabot ang inyo sining suporta pinaagi sa pag-react heart kag pag-react share sa inyo siniyang mapilian nga mga festival. Again ha, sa ating sining proper disposal, iwat ka nagapalindon ang City General Service Office. Let's all be responsible pinagi sa pag-insakto nga pag-dispose ang aton sining mga basura. Ugyan sa aton sining City General Services Office. Help keep our city clean, safe, and enjoyable for everyone throughout the celebration. Dokalain man kung aton sining food fest area mga biyan mapangsut. Kung hindi gani mabaho bangod siya naganilapta nga basura. Sino maganahan magkaon sila man. So dapat ang aton sining pag responsable nga pagkapoy siyang basura, dapat naton nga ika-uprahon sa aton pagsinadya sa bunga Dinagyang Festival. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:31 sa hapon. Atong pagbalik mga biyan, dugang ang mga balita kag impormasyon, may kangtanan sa Dinagyang Festival 2026. Aton pagpaton pagkatapos lamang sa pila kapahandog. 2026 highlights sa Sabado kag Domingo, January 24 kag 25. Pantayin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, walo kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang mga pasundayan sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang mga pa-indis-indis sa Dinagyang Tribes Competition. Pantayin, magpamati kag magtanaw sa Dinagyang 2026 highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo ka sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming. Halabira, Iloilo! Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Hala, bira, Iloilo! Sulong sa pagpagpo. Hala, bira, Iloilo! Mahong kabalwak ko. Hala, bira, Iloilo! Mabukal na alan ko. Sa tarang panahon, ikaw ang palangkaon. Sa paglakad sa malawig na pinipon.
Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo, kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tuwawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:41 na sa hapon. Sa gapon nagapamati ka mo sa dinagang special coverage sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Kaya na mga band na-mention ka na ang mga magapasakop ng mga kapistahan o festival sa kasadyahan sa Kabanwahanan. This time, ato naman nga hibaloon ang mga istorya sa mga tribo na magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Sa mga magapasakop subong nga tuig ang tribo Bulawanon sang Molo nga nagatiglawas sang distrito sang Molo. Sila mga biyan may total of 150 dancers, 18 musicians, 150 propsmen, and 50 ka-support staff. Ang tribo Bulawanon sa Molo ang ginakabig nga isa sa mga recognized cultural tribes sang Iloilo City. Nagsugod ang ila sini nga pagpakigbahi sa Dinagyang Festival. Nakatuwig na ang nagbigat. So, bit-bit nila previously mabiyan ang nanuay tuhay man nga pangalan. The tribe traces its root to the early settlers of Molo.
whose lives were closely connected to farming, fishing, and trade along the riverbanks and coastal areas. Ang ila sini nga pangalan nga Bulawanon ang naghalin sa Hiligaynon word nga Bulawan o Kunggold, symbolizing the community's rich heritage, resilience, and noble spirit. Over time, the people of Molo blended indigenous Visayan traditions with influences from Spanish colonization, forming a unique identity reflected in their music, dances, costumes, and rituals. Ang tribo Bulawanon again organized to preserve and showcase these traditions, especially during cultural celebration, kaangay sang Dinagyang Festival, where they honor their ancestors and give thanks for prosperity and unity. Sa karon ang tribo Bulawanon sa Molo nagtindog bilang simbolo sang bugal, cultural preservation, ag community strength, keeping the history and traditions of Molo alive for future generations. Magpasundayag baan sa Domingo sa Ati Tribes Competition or the Dinagyang Tribes Competition ang tribo taga-baryo sang Barangay Barrio Obrero Lapuz, represented by 150 dancers, 80 musicians, and 125 propsmen, kag 200 ka support staff. Tribo taga-baryo mga biyan o madugay na nga may gatiglawa sa Barangay Barrio Obrero Lapuz is considered as a new tribe for Iloilo Dinagyang Festival 2026. Samtang sa ato naman nga ikatatlo nga tribo ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. We participated by 147 dancers, 80 musicians, 150 propsmen, and 200 support staff. Ang tribo Panay mga biyan pakigbahin sa labing una nga higayon sa 2006 sa Dinagyang Ati-Ati Competition. Ringgin pakita sini ang isa ka stellar performance na nag-captivate gigs ang audience kag sa mga judges. Umalig siyang 2006 ang Dinagyang okon ang tribo Panaya nagapauli siyang madamo nga mga award. Diri ang 4th runner-up sang 2006, 4th runner-up Best in Discipline sang 2007, 1st runner-up sang 2009, Best in Discipline and Best in Street Dancing sang 2010, Champion, Best in Performance, Best in Choreography, and Best in Choreographer sang 2011. Champion, Best in Performance, Best in Choreography, Best in Choreographer, Best in Music, Best Costume Designer, and Best in Costumes ang 2012. Naging back-to-back champion man ini sa Aliwan Festival sang tuig 2011 kag 2012. Sang 2015, ang nasambit nga tribo ang nagpauli sang 4th runner-up, 2nd runner-up sang 2016, 4th runner-up sang 2017. Kag sang 2024, liwat ining nga naging kampiyon. Nakuha man sini ang Best in Music. Kag sang 2024 man, kuha man sini ang kampyonato sa Aliwan Festival. Sang 2025, ang nasambit nga tribo ang ginhingadan nga first runner-up Best in Choreography and Choreographer. Kanangin first runner-up man sa Parada ng Kalayaan. Ang tribo Panay mga biyan also represented the Dinagyang Festival in the 113th Philippine Independence Day celebration sa New York, USA sa 2011. Kaya nag-performance sa Washington, D.C. sa Hunyo 12 sa among tuig. Sa Hulyo 23, 2012, ang tribe ang nagpadulong mabiyan sa isla sang Guam sa Estados Unidos para sa panibago nga international performance. Ang apat sa mga tribo, ang tribo Panghidait,
defending champion ang La Paz National High School. Participated by 150 dancers, 80 musicians, 212 propsmen, and 1,121 ka-support staff. Ang tribo paghidait mga biyan nagpauli sang may pinaka madamo man nga championship no sa mga participating tribes sumong iyang tuig. Nagsugod sila sa pagpasakop sa Ati Tribe competition sa tuong 1992. Kagumalin sa ito nakuha na sini ang 6 ka kampyonato in 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, and 2020. Being the Dinagang Grand Champion, the tribe competed in Aliwan Fiesta and finally was judged the champion sa tuong 2010. Sa tuong 2020, just before the pandemic, it was again crowned as the champion and was supported to represent Iloilo City in the Aliwan Fiesta, the completion of all festivals or the competition of all festivals in the whole country. Sa tuong 2024, tapos ang pandemic, ang tribo paghidait ang nagpauli sang first runner-up kay Best in Production Design. Samtang sang 2025, what sini nga nakuha ang kampyonato. Namo sa mga awards mga biyan, no? Ang tribo paghidait. Also joining this year mga biyan for the very first time, pwede ko magsala, ang tribo Ilanyahon sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Participated by 120 dancers, 80 musicians, 100 propsmen, and 100 support staff. Nagaupod man sa sining nga aktibidad ang tribo sa Lugnon. Naman sa mga mabaskog na tribo sa Dinagang Tribes competition. Participated by 150 dancers, 80 musicians, 280 propsmen, and 200 support staff. Ang tribo sa Lugnon ang una nga nagpasakop sa Dinagang Festival sa tuig 2004. Nagsang nasambit nga tribo mga biyan ang nangin kampyon sa tuig 2016. Lagi naman ang nangin isahanon nga tiglawas sang Iloilo sa Aliwan Fiesta in the same year. Sa di nakuha sini ang second prize award para sa Grand National Dance Competition. Tapos ang ila sining pagdaog sang 2016, iwat nga nakuha sang tribo sa Lugnon ang kampyonato sa tuong 2017. Nakuha man sini sa among tuig ang Best in Performance, Best in Street Dance, Best in Music, kag Best in Costume. At eventually mga biyan nangin kampiyon man sa Aliwan Festival sang nasambit nga tuig. Ang tribo sa Lugnon, kaangay sang tribo Panay mga biyan, naka-perform naman sa nunay tuhay ng mga pungsod. If dere ang pungsod South Korea, New Zealand, nagsubong man sa iban pang mga lugar sang pungsod Pilipinas. Last tribe mga biyan to compete sa aton sining Dinagang Festival Tribes Competition, ang tribo Ilonganon, represented by Halandoni Memorial National High School. 150 ka-dancers, 80 musicians, 280 propsmen, and 200 support staff. Tribo Ilonganon nga gintukod sa tong 1984 sa Halandoni Memorial National High School, celebrated cultural dance troupe in Iloilo City. Kilala sa iya sining mabaskog na Dinagang Festival performances
nga nagapakita gid sang Ilonggo identity, Ilonggo strength kag heritage, particularly winning championships in 2006, 2007, and 2019. Sila man ang nagatiglawas sa Iloilo sa national events sa angay sang Aliwan Festival. Ang pangalan nga Ilonganon alin sa tinaga nga Irong-Irong, an old name for the area near the Batiano River, signifying deep roots in Iloilo's history. If sa mga major wins and placements ang tribo Ilonganon, 2006 Grand Champion sa Dinagyang, 2007 Grand Champion, 2019 Grand Champion, 2024 Second Runner-Up, 2025 Second Runner-Up. Bantayan mga ben ha, ang pagpa-indis-indis ang pito tanan ka tribo nga magpasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Ang tribo Bulawanon sa Molo, tribo taga-baryo sa Barrio Obrero, ang tribo Pagilait sa La Paz, tribo Panay sa Fort San Pedro, tribo Salugnon sa Haro, ang tribo Ilanyahon sa Graciano Lopez Jaime Elementary School, kag tribo Ilonganon sa Halandoni Memorial National High School. Pinuwayhan ang magapauli sa kampyonato sa pinakamataas nga pagkilala karon nga tuig. Bantayan mga biyan ang ila sini nga performance sa adlaw sang Domingo. Masaksihan man pinaagi sa live streaming sang Radyo Pilipinas Iloilo, Iloilo Dinagyang Festival Foundation Incorporated or the Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag sang Iloilo City Government. Sulot na kita mga biyan ha sa adlaw sa Domingo sa ating siling special coverage hosted by our acting station manager Miss Bing Pabion. At igadulong sa inyo sa bulig sa mga reporters sang Radyo Pilipinas Iloilo na naka-standby mga biyan sa tatlo ka mga judging areas. Ang Freedom Grandstand, Corner Luna, Verbana Street sa La Paz, at syempre ang Iloilo Sports Complex. So, ibanturuban tayo na mga biyan ha, ang pagsugod sa amon sining mga Facebook Live, was nga adlaw, alauna sang hapon, kag sa adlaw sang Domingo, at 8 o'clock mga biyan, makitaan ang mga performances ng tribo at ang mga latest nga mga updates sa aton sining Facebook page. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad, kali na gilamang kuto batong edisyon, sumadlaw isang Biyernes, Enero 23, tuig 2026. Punot na kita sa masunod na simana, same station at same time. Siyempre, mag-feature naman kita sa nunaytuhan mga stage storya ng mga pamatanon sa Western Visayas. Philippine Standard Time, 1:56 sa hapon. Sa ngalan na ginamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio, na Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Alabera, Iloilo. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. You Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.